Daghan sa mga amahan, mubati o daw sama nga sila dili angayan nga mahimong amahan. Daghan tingali driya, or maybe naa sa inyo driya, naguna-una nga murag dili siya angayan nga mahimong amahan. Tungod sa iyahang mga past mistakes, mga nahimo niya kaniadto, nga diin murag na-miss niya ang opportunities na dapat unta dili niya ma-miss. Or tingali tungod sa iyang broken relationship na diin naga-convict kaniya na maghuna-huna siya sa kaugalingon nga dili gayud siya mahimong angayan nga amahan sama sa amahan na gusto sa Ginoo. Maybe, ang imong istorya sa kinabuhi, kalakip diha ang imuhang mga kapakyasan, failures, mga regret, mga pagmahay, pagpasol, or even kaulaw ay tungod sa imuhang tungod sa imong istorya sa kinabuhi. Tingali kadungog kag mga istorya na di mo ka mahimong angayan na amahan tungod sa imuhang mga past mistakes. But adunay good news igsoon. Adunay good news may tungod sa gospel sa Ginoo. God is a redeemer. Bisag kinsa ka pa man, bisag unsa ka pa man nga klase nga amahan, kinumdumi sa kanunay, God is redeemer. He takes what is broken and makes it whole. Kaya ka nga usabon sa Ginoo, kana kung gusto ka magpausab sa Ginoo, kaya niya nga i-broken ka para mahimong mabuo ka. Murag lisod ka ayo, no? Ubaon ka to make you whole. Sabi ninyo, may usap ka, tawag ka na ng base. May usap ka flower base na dako. Nag-display sa usap ka sabi tawag ka na Korean gani diya sa People's Park gani. Sige na. Sabi tawag ka na? Dili ka ng ilang library ba na or another term pa na? Museum. Museum. May isa ka base sa usa ka museum nga kini siya antique na. Pila na ka mga siglo ang maong nga museum, ang maong nga antique na base na gibutang i-display ito. Nga nahimo kini siyang tourist attraction na mga tao nabuot puro tanaw sa museum, pakita gid nila ang mga lain-lain na klase na base. And samtang niadto ako sa kapamilya sa maong nga museum, lihok kaayo ang iyang anak, ora si Samuel. Kagad dito, and then wak daw na panggaan ng usaw base with ako. Napulpog tanan, tupok tanan. Yakan to sa pila na kasiglo, na naka 100 years ang edad ato nga base. Instead na masukotong owner o katong manager, di lang alaman niya ang ginikanan, kaya ginikanan man ang suko kayo, kaya nakasala ang yun na. Kaya kung papaliton to, pabayaran ko sa ilaha, milyones ang kantidad sa maong antique na base. So, di lang alaman kay suko kay mga ginikanan, kaya nakasala yun ang bata. So, niya, wala man lang kasuhan, wala man lang ipabayaran. Tungod kay ang explanation sa maong manager, ila lang ibuo pagbalik ang nahimong naguba nga base. Tuod man, nabalik siya sa dati niyang gitsura. Pero nakadugang og attraction ang pipila ka mga nabilin na mga bagis sa maong base. Pero murag original gyapon siya. Kung ingon sila, ingon ang maong taga-museum. Ang iyahang pagkaguba nakadugang og beauty sa iyaha. Naguba siya, pero nahimo siyang full. Nabuo siya pagbalik o karoon o beauty. The same po na sa atua. Ginikanan, sa mga amahan. Kaya kang i-broken sa Ginoo.
Saya sa broken, ubaon sa Ginoo to make you whole. Para may mga realization ka sa imong kinabuhi. He does not call perfect man to be fathers. Dili kinahanglan nga mahimo kang usa ka perpekto nga amahan para mahimo kang amahan gyud. Kay even my father is imperfect. Kita siguro na mga ginikanan, kita siguro na mga amahan, makaingon ta sa itong kagalingan, dili kita perfect, pero okay na siya. Because God, He did not call a perfect man to be a father. Wala siya nagtatawag o tao o lalaki para mahimo siyang perfect na mahal. But He calls faithful, humble, and willing ones. Once na ma-redeem ka sa Ginoo, o mahimo kanyang i-broken, and mahimo kanyang himuon nga whole, buuhon niya, He will make you faithful, humble, dili hambog ha, humble, and willing ones. Now, throughout Scripture, na doon gibasa, we see that some of the most significant fathers had serious flaws. Daghan yun o ikasaway sa mga ginatawag nato na mga significant father. Daghan masaway sa ilang kinabuhi. Dili gyud sila perfect. Daghan mga sayop. Kung sayop lang atong tan-awon, makita gyud nato nga daghan sayop sa mga amahan nga atong makita sa ilang. But yet God used them to build families. Can you imagine? Gigamit kini sila sa Ginoo para panguluhan ang pamilya, para i-lead ang nation, para sa pagyon, para ihatag nato sa iyang sumusunod, sa iyang kaliwatan, kung unsa kaayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Daghang mga imperfect na mga fathers na nahimong, o ginatawag nato na mga imperfect men, pero nahimo silang mga maayong amahan. Nahimo silang maayong leader diya sa iyang pamilya. Nahimo silang maayong na leader bisan kani sa iyang nasod. Si Digon, usa ka example sa usa ka imperfect father or imperfect man. Kaya naman, ha? Duha niya nahimong asawa, babaero pa siguro siya. Pagkat siya mga anak sa laking siguro mga babae. Pero nahimo siyang leader. Sa iyang nasod niya, taliwala man sa iyang pagka-imperfect. Of course, kung mamastod ka, dagang mag-asawa, hindi ko maayon. Hindi po siguro mo, sugod siguro ang simbahan nyo, na si Pastor Rolly, doon mo kasawa? O kahago ba ang pamilya? Sigaran ko yung mata. Ha? Now, this message, kini na mensahe, dili ni about sa pretending, or dili ni about pretending we have it all together, but it's about learning to trust God to do extraordinary things through ordinary and broken men. Nato tan-awon, ang ato bisahe di ay takna sa kabuntagon, from broken to blessed. God uses imperfect fathers. First, God sees the potential in imperfect men. Nakita niya sa Ginoo ang potential nimo bisan matawag ka na ikaw usa ka imperfect na tao. Taliwala man sa imong pagka-imperfect na tao, nakita sa Ginoo na adunay potential diha kanimo. Tanawa si Gideon. Kaya namong Gideon? Who is Gideon? Ikulo ba mo si Gideon, isa ka tao nga kalawan, isa ka tao nga sinalikway. In Judges, or Maghukom, chapter 6, verse 12, down to 16, ingon rin, atong basahon, para may baluan nato kung sa istorya aning Gideon, na si Gideon. O ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya mingon, ang Ginoo naguban kanimo, ikaw nga taong kusgan ug isog. Sa si Gideon, taong kusgan ug isog. O si Gideon mingon kaniya, o akong kagalon,
Kung ang Ginoo nag-uban kanamo ngano nga nahitabo man kining tanan kanamo. Ug haki naman ang tanan niya mga katingalahang buhat nga gisugilon kanamo sa among mga ginikanan nga nag-ingon. Wala ba ang Ginoo magkuha kanamo gikan sa Ehipto? Apan karon ang Ginoo nasalikway kanamo ug nagtugyan kanamo ngadto sa kamot sa Midian. Unya ang Ginoo mingon kaniya og mingon. Umilingi kaniya og mingon. Lakaw pinaagi nining imong kusog ug luwasa ang Israel gikan sa kamot sa Midian. Wala ba ako magsugod kanimo? O sige yun ingon kaniya, O Ginoo, unsa man ako pagluwas sa Israel? Tan-awa ang akong banay mao'y labing huyang sa Manasis o ako ang labing ubos sa akong panimalay. Ang Ginoo mingon kaniya, apan ako mag-uban kanimo o buntukon nimo ang mga Midianon sama sa usa ka tawo. Tan-awa, dili ka matingala kung nganong si Gideon mibati siya katalaw tungod sa nahitabo sa iyahang banay. Gibati nila nagibiyaan sila sa Ginoo sulod sa taas nga mga panahon. Gibati nila nga wala nga mag-uban kanila ang Ginoo sama sa gisugilon sa ilang mga katigulangan kay gitugyan man sila ngadto sa mga Midianon. Umingon pa gid siya, tan-awa kami ang pinaka-ubos nga banay sa Manasis ug tan-awa ako ang pinakahuyang sa akong panimalay. See, kung tan-awa nimo si Gideon, kung paminawon nimo siya, masabtan nimo nga di gid kalikayan na maluya siya kay sinalikway siya. Pero kung imo tan-awon ang Dios nakikita kaniya. Bisag nitabo ni siya, Gideon is hiding in fear when the angel calls him mighty warrior. And imagine, nitago ni siya, kaya nahadlok siguro siya. Pero, kadihang nagitawag siya sa Ginoo, giingnan siya, tao nga isog. Kung anong pagtawag sa Ginoo siya, dagan sa mga rason, nga dili siya musunod kay lagi. Doon na siya mga flaws, mga mali na nakita diya sa iyang pagalingon. But the Lord used him to become a great warrior. Mauni ang, kung wala akong masino, kini siya ang mauni ang gitahasan sa Ginoo na luwason ang Midian. Kita ba itong salida na 300? Itong 300 bitaw? Na 300 lang sila kabuok nga mibundok sa mga kaaway nila. Wala pa na ang salidahan. Kung posible, kini ang ilang ikuha ang pattern. Panahon din ni Gideon. Sa diha nga may isangon siya sa tawag sa Ginoo sa iya to lead his people. Nga panguluhan niya ang iyang katawhan para buntugon ang Midian. Ganyan siya sa Ginoo pagpili o mga isog ng mga tao. Nga andam musunod kanino. Sa diha giingnan niya ang iyang banay, giingnan niya. Kinsa ang gusto kaninyo mukuyo kanako sa gubat. Kay ang Ginoo nag-ingon nga luwason niya kita gikan sa mga kamot sa mga Midianon. Kinay diri sa ilang kamot nga gusto matugira. 12,000. Wala ko sa 12 or 11,000. And then, sa dihak na niabot na sila niabot sa punto nga murag ready na unta, nalakra sa uban, kung nabilin, kung ako masayo 3,000. And then, ingon pagid ang Ginoo sa ila, nga panabok mo ngadto sa suba. Then, bitabok sila, o may inom sila sa tubig, diya sa sapa sa Midian. Kung unya, ingon ang Ginoo kang Gideon. Yung ba na Gideon? Iha pa kung pila ka buok ang may ubog sa tubig na inom sama sa irok. Kung iha pa pila ang nag-inom, nagigamit ang ilang kamot. Ihap niya. Kung nakita niya, out of 3,000, 300 lang kabok ang may inom na bigamit sa ilang kamot. Kunya, mingon ang Ginoo. Katong may ubog na sama sa irok na inom og tubig ibilin. O katong may inom na gamit ang ilahang kamot, mao'y paupanan sa gubat. So from 12,000
down to 3,000, and then after 3,000, down to 300 kabuok. So sila lang 300 kabuok, may adto sa gubat. 300 sila nga nag-away sa maong mga Midianhon. Kabalo mo ang Midianhon, kung sa kadaghan, 20,000 soldiers. Midian soldiers. Pero ang Ginoo, may gamit niini, pinaagi sa paggamit kay Gideon para lupikon ang mga Midianhon. Iilok nila ang unsang angay kanila. Kung sila nakalingkawas, gikan sa pag-ulikon kanila sa Midian. Grabe na gubat. 300 kabuok against 20,000, that's impossible. Mudaog ka ana naglera, naggubat. Nya ang gubat nila sa una, bangkaw, espada na may gamit na to. So kung ikaw, usa ka ka-warrior, niya itong panahon na, pila mo ang kontra para lang mabalansi. Siguro, nasa mga 100 inuha ko, ikaw na isa, against 100. So 500 baka 300 naman. Another one is, the Lord, in 1 Samuel chapter 16, verse 7, the Lord does not look at the things people look at. The Lord looks at the heart. Ang Diyos wala sa nagtanaw sa sama sa tinalawan sa tao. Apan ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing. Sa diha nga ni adto gisubo sa Ginoo si Samuel dito sa banay ni Eli o ni Jesse, sa banay ni Jesse. Miadto si Samuel sa banay ni Jesse kay gisubo siya sa Ginoo nga isa sa mga anak ni Jesse mahimong king sa Israel. So niadto sa ditoa o gipatawag ni Samuel ang tanan ng mga anak ni Jesse o gipatubang kaniya o nakita kini ni Samuel nga sila murag mga harianon yun kay mga ambungan, mga dagtong tao, mga isog, kay mga sundalo. E gipaparit sila sa tubangan o giisa-isa kining tan-aw ni Samuel kung kinsa gyud sa mga anak ani ang gipili sa Ginoo para mahimong hari sa Israel. Sa diha nga nahuman niya tan-aw, gibadlong siya sa Ginoo o ginay sa Ginoo, Samuel, wala ko nagtan-aw sa tao sama sa tinanawan sa mga tao, kundi ang akong gitan-aw ang kasing-kasing. So nag-remind si Samuel nga wala diay didua atong mga lalakiha nga anak ni Jesse. So giduol niya si Jesse, giingnan niya Jesse, nako ba kay laing anak gawas aning mga tawhana, gawas aning imong mga anak nga niya diriha. Ingon ni Jesse, ingon niya naa pa. Pero bata pa man to. Naa sa didua sa uma, nagtungway siya sa mga karnero. Ingon niya ipatawag. Gipili siya sa Ginoo. Nganong si Samuel man, nganong si David man ang gipili sa Ginoo, nga si David niya ng panahon na patanon pa siya, teenager pa siya, o usa pa sa kahuyang. Kay dili nagsasama sa mga igsoon na mangbubuhat dito sa panahon sa pagpangulo ni Haring Saul o ni King Saul. Kundili siya nabilin dito sa iyang papa kay magtugway sa mga karnero o mga baka o kahatig-hatod o pagkaon sa iyang mga magulang na makigubat kay Goliath. That's why magpatawag ni Samuel sa iyang mga anak ni Jesse, kay isa sa mga anak ni Jesse ang mahimong hari sa Israel. Wala dito si David kay nagtugway sa karnero kay lagi bata pa man to, 17 anyos pa man to. Pero ang Ginoo mipili sa iya, gidihukan siya ang mahimong king, next king sa Israel. Wala nga kita na mga Kristohanon, mga amahan. Kanang nato ang mga pagka-imperfect kanang mga flaws na makita sa tuwang kinabuhi. Kaya nang usabon sa Ginoo. If the Lord wants to redeem you, He will change you. God doesn't define us by our failure. Dili ka ihulagway sa Ginoo pinaagi sa imong mga kapakyasan. Iya ang ihulagway pinaagi sa imong pagtuo kung unsa kadako ang imong pagtuo sa Ginoo. Gideon was insecure, afraid. Insecure siya kaysa pinakaulahi nga banay sa Israel o naman ni Manasseh. Nahadlok siya kay sa tan-aw niya gibiyangan sa Ginoo sulod na sa daghan ng mga panahon. Mitabo siya, but God
So, a leader in him. Nakita sa Ginoo, bisang taliwala sa iyang mga flaws sa kinabuhi. Nakita sa Ginoo, maayo kini siyang mahimong pangulo. The same is true sa kanato ng mga amahan, karon ng mga panahon. Tingali na kay mga flaws sa imong kinabuhi, ingon na tao. Kapag God will use you, will change you to become a good father and a good leader sa imong family. God looks beyond your history to see your destiny. Gitanaw sa Ginoo, labaw pa sa istorya sa imong kinabuhi, mao ang imong destiny. That's why I challenge you, stop believing the lie that you have to be perfect. Hulungan na ng pagtuo nimo, ang kinahanglan nimo mahimong perfect, kay kana siya usa ka baka. Nga kinahanglan nimo para mahimong usa ka perfect, para mahimong usa ka maayo nga amahan. Ang imo lang buhaton, be present, be humble, and be willing. Kinahanglan nimo ang imong presensya is available, ang imong pagka mapausanon, ang imong pagkaandam na mahimong amahan. And then invite God into your weakness. Sa mga amahan na naadriya, may mga kaluyahon ka, may mga weaknesses ka. Invite God na mamutabang kanimo diya sa imuhang mga kaluyahon. Your surrender opens the door to His strength. Kinahanglan nimo mo surrender lang sa Ginoo and reflect on how God has already used you despite sa imuhang pagka-imperfect na tao. Tungkol sa grasya niya. Brokenness doesn't disqualify you, but it positions you for dependence on God. Kaya kang i-broken sa Ginoo para mahimo kang pasaligon sa Ginoo. Ikadua, God redeems our failure for His purpose. Kaya na i-redeem sa Ginoo ang atuang mga kapakyasan para sa iyahang katuyuan. In Genesis 50:20, Joseph tells his brothers, "You intended to harm me, but God intended it for good." Nga naman, kay kini si Joseph, isa kini siya sa pinakapalangga nga anak ni Jacob. Sa iyang 12 ka mga anak, si Jacob o si Joseph palangga niya. That's why usa ka adlaw nagtubuhay og mga hayop sa iyang amahan nga si Jacob kining iyang mga igsuon. Nga napulo ka buok kay kay katong banghod nabili. So gisugo sa amahan niya si Jacob kini si Joseph na patuon sa mga igsuon kay dalhan og pagkaon para ilahang padudto siguro. So samtang nakita siya sa mga igsuon dito sa layo nga mga David di nagtubuhay sa ilang mga karnero, nakita kini sa iyang mga igsuon na nagpaingon si Joseph diha sa ila. Ug mingon kining mga igsuon, ingon siya. Nagistoryahan na sila mga magsuon, ingon siya. Naala nga to ang ambisyoso nga igsuon. Si Joseph. Usa man ako sa patyon. So nagsabot sila nga patyon nila si Joseph. Pero niabot wala ko sabot limot si Judah. O gibadlo sila. Dili natin na buhaton, kaya igsuon nato na. So ako nang buhaton, ako siyang ibutang diya sa balon na walay tubig. Kunya, ingnon lang nato atong amahan nga wala na si Joseph, namatay na, ikaon sa mga hayop. So nagkasabot sila. Na mauna ilang buhaton, sige butang nila dito sa balon. Kunya kay diagi man tong mga Midyanhon, wala ko masayo. Pag-agi sa mga Midyanhon na tigpatigayon dito sa nasod sa Ehipto, ilang gibaligya ang ilang igsuon nga si Joseph. Gibaligya nila sa negosyante nga mga Midyanhon na muadto sa Ehipto aron magpatigayon dito So sa diha nga nabaligya na nila nagproblema karon sila kung usaon nila. No, nahalin naman si Joseph. So ilang gihimo nag-ihaw sila og hayop. Kuha nila ang salina ni Joseph
gisi nila, unya giyap-an og dugo sa hayop nga nag-iihaw, unya gidala nila silang amahan, ug giingnan nga patay na ang imong pinalanggang anak nga among igsuon nga si Joseph. Ni ang ebidensya sa nina niya. Mao ni gikunis-kunis siya sa mga bangis ng mga lubo, okay, bangis na pagpanahon. And then kasi nito po, nasubo, may hila, gigisi ni Jacob ang iya sa nina, butang sa utog sa iyang ulo, timaan sa iyahang pagbangutan tungkol sa kamatayon, sa iyahang palanggang anak, na si Joseph. And then pagdala kay Joseph sa mga Midyanon, may abot dito sa Ehipto, o gibaligya na usab si Joseph dito sa mga Egyptian, o dito siya gipalit ni Potiphar, ang piniyalan ni Paraon, ni Haring Paraon. So nahimo siyang ulipon sa panimalay ni Potiphar. O dito, itintal siya sa asawa ni Potiphar, pero kay wala man sa nahimong nadala, gibilanggo siya duha ka tuig dito nakagawas. Nakagawas siya kay gi-interpret niya ang damgo ni Haring Paraon. O kay natinuod man ang damgo ni Haring Paraon, itagaan siya og kapa, o niya ipasakay sa kabayo, gitagaan kwintas, o gihimo siyang gobernador sa Ehipto. Can you imagine? Pagkahimo niyang gobernador, nagpakalpo siya, o nagsuot siya, ang iyang dapway, mga nagkiling Egyptian. And then, usa ka adlaw, bibanos, ang grabing hulaw, o kalibutan, lakip na sa Ehipto, sa Israel. O unya, mingon si Jacob, at tumo dito sa Ehipto, pamalik mo dito o mga makaon na to, kaya wala na tayo makaon rin sa aton na. So, bilang niyo, kini mga anak ni Jacob na malit dito o ang miatubang kanila, ang usa ka gobernador, wala nila damha, mga ito ang ilang isuon, kaya si Joseph na ilang ibaligya, sulod na sa daghan ng mga katulikan. So ang nahitabo sa diha nga nag-istoryahan na sila dito, may mga emosyonal na bahay diyan na istorya. Kung ubasa ka na nila na istorya, makahilak ka. Tungod sa kung magsuon sila. And then sa lakto na pagka-istorya, nagpaila siya nga ako tong inyong igsuon na si Joseph na inyong gibaligya. Sa diha nga kamatyon na ang iyang papa, mingon ang iyang mga igsuon na nabasa ko niya po, imo kaming panimaslan kung wala na ang atong amahan. Usay tubag ni Joseph, ingon niya the Lord, ingon niya Drea, Joseph tells his brother, giingnan niya yung mga igsuon, you intended to harm me, but God intended it for good. Can you imagine? Ang inyong tinguha na ako pagapasakitan. Kapan ang tinguha sa Ginoo kanako para sa kaayuhan. Ano man? Kay kung wala na himong gobernador si Joseph dito sa Ehipto, mamatay sila sa gutom. Kay di man sila makasulod kung patigayon dito sa Ehipto. Mao na nahimong inungdan nga mipuyo ang mga Israelites sa nasod sa Ehipto sulod sa 400 mga katuligan. Bumikan kay Joseph, kamoy nagsugod og puyo sa nasod sa Ehipto. Inungdan nga ang bangay ni Jacob nga 12 ka buok nakasulod sa nasod sa Ehipto. Mao nang nipuyo sila og 400 ka tuig dito sa Ehipto. Sila ning mitabok dito sa Red Sea o sila ning miadto sa Promised Land. Ini nga mga banay. Mao na ang istorya ni anak. Sa usahay kini nga tuwa mga failures nato. Makaingon ka na ginidili maayo pero bagad. Kung gusto ka gamiton sa Ginoo, kaya niya buhaton ang imuhang mga failures. Mo'y sinugdanan para sa katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya kung dili ka masipya sa imong kinabuhi, wala mo kay realization. Kung dili ka makarealize na nakasala ka, nakahimo ang salaon at ubangan sa Ginoo, dili ka makapangayo pasaylo sa Ginoo, dili ka makarealize na kinihimtanan. Sala di ay. Then God, ang Ginoo nagpa-realize kanimo na doon ay plano ang Ginoo sa mga kinabuhi. Daghan ng mga tao ng mga imperfect sa Bible. Even si Moses, so diha gitawag siya sa Ginoo na siya ang mangulo sa mga Israelites na muadto gikan sa Ehipto, luwas ug muadto sa Promised Land. Ingon ni Moses, ingon niya, dili ko kay di na ko kaya, di ko kabalo istorya nga ko. Ingon niya nga ko. Pero ang Ginoo, kita pa lang imong sungkod. Anong sungkod? Di mo may gamito na to. Oh. Nya, tawag mo na to imong igsuon nga si Aaron. O siya ang imuon natong imuha tigpamagba.
spokesperson. Murang tanan na istorya sa Ginoo kay Moses, dili sa direct na musulti sa mga tao, tungkol kay nga lagi siya. Di ka balo istorya siguro, di mo direksyon. Kasi kung iyang hinultian siguro kay maayong buntak. Kasi siguro yung istorya. So, ang Ginoo naging-istorya kay Moses, and then si Moses relate niya kini ngadto sa iyang brother, niya si Aaron, and then si Aaron niya kini isulti sa tanan ng mga tao, mao ni ang isulti sa Ginoo. That's why kita usab kaya kitang imong qualified sa Ginoo isang taliwala sa atong mga close sa atong kinabuhi. In Romans 8:28, in all things God works for the good of those who love Him. Sa kung sa paman may tabo, God works for the good to those who love Him. Joseph's father, Jacob, was deeply moved. Ano man? Bisan si Joseph namahan, o si Jacob namahan ni Joseph, aduna po'y ikasaway niya siya. Ano man? He deceived his kambal, twin brother na si Esau. Ano man? Kaya ang blessing gikawat niya na supposed to be para kay Esau. And then, also, mao ni siyang nahimong nakabaton of division sa pamilya nila. Kay si Esau, gusto man siyang patyon, kaya nasupugin sa iyaha, kaya gikawat niya ang blessing, ikan sa iyang amahan, supposed to be para sa iyaha. Yet God used even those failures to shape Joseph into a man of destiny. That's why our failures as fathers may have caused pain, but when surrendered to God, they can also lead to healing, wisdom, and redemption. That's why ang challenge na ako sa inyo mga kamahan, own your past mistakes with humility. Ang una, na nakasalak ka, doon na kayo mga nangaging mga nahimo na dili maayo, and then pamalantungi, pangayon pasaylo, kaya ang Ginoo, himo kanimo public diya sa katubangan. God uses repentance heart. Ang Ginoo gamiton kaniya kung aduna kay mahulsulon na kasing-kasing. And talk openly with your children about where you fail. Ha? Sulti mo mga anak kung sa imo mga close sa kalapakyas and how God changed you. Kaniadto, sa diha manala ka sa Ginoo, kung sa kaniadto, pero storytelling sa iyong mga anak eh. Kakuhaan mo na nila o testimonyo sa ilang kinabuhi. Na giusab gid sa Ginoo ang ilang tatay, ang ilang amahan. Ngayon ako, sa una na, inani ko na, kung ako kinabuhi, kung ako binuhatan, but ang Ginoo nag-usap sa akin. Then makita nila na giusab gid sa Papa sa Ginoo. Then makuhaan at nila o pagtulunan. Mahimo kong basihan para po sila mahimo matinulaan sa Ginoo. Let your testimony be a tool for healing your family. Ha? Mga family na broken, mga family na nagka-problema, let your testimony be a tool. What the enemy meant for shame, but God can turn into a story of grace. Katapusan, God honors the father who walks in repentance. Ginatahod sa Ginoo ang mga amahan nga naglakaw diha sa pagka-mahinulsulon. Luke 15:20-24, the father of the prodigal son runs to embrace his child. Yan naman, because kini na anak niya, aduna siya yung mahinulsulon na kasing-kasing. Yan naman, kung sala sa iyang anak, kaya iyang anak, sa buhay pa ang iyang papa, ipangayon na niya ang iyang bahin sa iyang katigayunan. Sa iyang nagihagab niya kini, gihatag sa amahan ngadto sa iyang anak nga nangayo sa katigayunan. Milak niya o kini sa laing nasod o giusik-usikan ang mao nga naangkon niya nga katigayunan. Hantod nga nahurot kini, gisugal, gibabay, o tanan gihimo niya pag-usik-usik sa iyang bahin nga naangkon niya gikan sa iyang amahan. And then usa ka adlaw, miadto siya sa usa ka kapigirihan. Usa ka tawo nga nagbuhi og baboy, and then ingon sa dito nga boss sir, pwede ba nga patrabahoon ko nimo diri ingon nga imong tiglaw ani baboy nimo. Nakatrabaho siya ug unya sa diha nga nagpakaon siya sa baboy sa mao nga amo niya na malandong siya sa pagalitan. Ingon niya may pa ang sa pagkapait sa akong kahitna. May pa ang akong amahan. Aduna pa siya ining mga sulumuon. Sama, ay siguro mamuli ko sa akong tatay,
ay pagpasahilo kaniya, Panginoon ako siya, nahimuon ko niya, iya ang sulubuon, bisan pinakaubos niya ang sulubuon. O niya, human siya, makahinulong siya pagalingon, miuli siya sa iyang amahan. Pag-uli niya siyang amahan, samtang yung tatay, na adituan, naglangkaw-langkaw, nagpaabot sa iyang anak na muabot unta sa dugay ng panahon, nanawa ang iyang anak. So pag lantaw niya sa unahan nga, doon ay tao nagpaingon sa iyang balay. O siguro, kay amahan man siya, iyahang na picture out, na basin mauna ni ang akong anak, kay murang maumanggit kang linakwan, di ba? Masahit man nato na, ang iyang linaktan, ang iyahang kurma sa lawas. So, unay gihimo sa amahan, minaog siya, gikan sa palasyo, o bidagan siya sukat sa iyang anak, o iyang gidakos. O niya, gipasuluban niya siyang singsing, gipasuluban sa nina, o gimanduan ang iyang mga sulubuon. Pag ihaw mo, o mga tambok na mga karnero baka, kay magkumbira ka, kay ang akong anak na namatay, nabalik na. O, see? Kunin mo ang inuklugan, kinin na versikulo. Grabe ang ingong padriya, the father of the prodigal son runs to embrace his child because he has a repentance heart. Kaya naa siya mahinulsulon na kasing-kasing, kaya ang purpose niya muli siya, mangayos at pasaylo siya tatay. Kung kakiyo mo niya, matagaan sa trabaho. Pero sa mo, nagudya ka ang amahan, nagkumbira, kaya ang nawa niya ang anak, nakabalik na. In Psalms 51:17, a broken and contrite heart, God will not despise. Ano sa maning contrite? Masinupakon. Ang kasing-kasing daw, tawag ko, contrite. Gibag-o. Ang gibag-o sa Ginoo nga kasing-kasing o umbag-on sa Ginoo ang imong kasing-kasing, dili kini maka despise kini. Wala may problema. Kung kaniadto inani kang amahan, inani kang tao, balasumba, sambukiro, unsa ka kakuyaw, nga barkada, and then nabakto ka sa diha nga nahimo kang amahan, and then nagpangalaga ka sa Ginoo, maayo ka nga bana, maayo ka nga amahan, dili na sa kaulaw. Makit-ang ka sa imong mga barkada kaniadto, matay na usab dumang kabay na balasumba mga kaniadto. Na uyog ka pero karon na lain naman ka. Dili na sa dapat ikaulaw kung kay kana, may timaan nga gibag-o ka sa Ginoo para mahimo kang best father, best husband. And ask your child, repentance is not weakness, it is strength. The father in the parable of the prodigal son modeled the heart of God not by being perfect, but being compassionate and quick to forgive. Fathers who walk in humility ask for forgiveness and extend it. Model God's mercy in powerful ways. So ask your children and spouse for forgiveness where needed. Kung makasala ka sa atong anak o sa atong asawa, walay mawala kung makayon at pasaylo. This doesn't mean weaken your role, your strength and strengthens it. Dili kawalang lalaki kung magpaubos ang galingon. So cultivate your heart of grace in your home and let your children know you're safe to run to, not afraid to. Na maduulan ka, na mahimo masumbungan ka, na dili bitaw tanaw sa imong mga anak sa imong kay dragon. Mahadlok na lang doon. Be graceful. And teach your child, teach your family how to fail forward by falling into grace, not into guilt. Because a father who repents become a living example of the grace.